Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon, no? Gagamitin ko yung mic para marinig ng mga tao na nakapaligid sa building na ito, no? Para hindi lang po tayo ang nakakarinig ng magandang balita mula sa ating Panginoon, mga ginigiliw, no? At sa lahat po ng tumatangkilik sa gawain po na ito ng Panginoon, at sa nanonood po ngayon, magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang kautusan at ang pananampalataya. Ang pananampalataya at pagsunod sa kautusan, mga ginigiliw. Alam nyo, no? Noong unang panahon, ang alam po ng mga tao, ng mga Israelita na ito, yung mga nag-aral ng teolohiya, ng pagka-Diyos ng Diyos, mga ginigiliw, ang pagsunod sa kautusan, sa mga kautusan, yun ang magpapabanal sa kanila, mga ginigiliw. Yung kautusan na yan na 10 utos na ibigay ng Diyos kay Moses, supposed to be yung 10 kautusan na ito, yung 10 commandments na ito. This is only applicable to the Israelites. Sa mga bayan lamang ng Diyos sana nakalaan ang 10 kautusan na ito, mga ginigiliw, yung 10 commandments. Bakit ibinigay ng Diyos ang 10 kautusan na ito? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao ito, na bayan ng Diyos na pinili niya, na bayan niya. Pero despite nakita po nila yung himala ng Diyos, hindi pa rin sila sumusunod. Matigas pa rin yung ulo nila. Ganon katigas ang ulo ng bayan, ng pinili ng Diyos, mga ginigiliw. Kaya kung naibigay ng Diyos yung 10 kautusan na ito, mga ginigiliw, binigyan na naman nila sa bawat kautusan yung 10 kautusan na ito. Binigyan nila ng kaulugan ng bawat kautusan. Katulad ng isang kautusan doon na huwag magtrabaho sa araw ng Sabat. Huwag magtrabaho sa araw ng Sabat. Ang Sabat kasi Sabado. No? So, binigyan nila ng napakaraming kaulugan. Magtrabaho, ang ginamit nila na kapag Sabat daw, hindi ka pwedeng magbuhat ng mabigat dahil yun ay kasalanan na sa Panginoon. Dapat ang pwede lang buhatin ng isang tao, yung bigat ng isang dahon ng duhat or yung kamantilis. Di magaan lang, 1 gram lang yun. Kasi once na lumampas yun na ay kasalanan, mga ginigiliw. Ang problema, sila mismo na nagbigay ng kaulugan ng batas na ito ng Diyos, sila naman ang sumusuway nito. Sila naman ang hindi sumusunod, mga ginigiliw. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, no? Huwag kang magtrabaho. Pagpupuri, pagsamba natin, di ba? Ibibigay natin yung oras, yung pagpupuri natin, pagtitipon natin, mga ginigiliw. Pero hanggang marami pa rin ang hindi sumusunod, mga ginigiliw. Kaya masabi nga sa Genesis, no? Ang Diyos mismo ay nagpahinga sa ikapitong araw. Bakit siya nagpahinga? Napagod ba? Ang Diyos hindi napapagod. Hindi napapagod ang Diyos. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong. Ito ang mga kalangitan at ng lupa. Kaya siya nagpahinga. Hindi siya nagpahinga dahil siya ay napagod. Di ba? So sa ikapitong araw na yan, ilalaan natin yan para sa Panginoon. Di ba?
para sa Panginoon. Magtitipon tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero marami ang matigas ng ulo. Di ba? Magtratrabaho pa rin sila mga ginigilid. Akala nila yung pagtratrabaho na yan, yun ang magpapayaman sa kanila mga ginigilid. Mas pinuuna pa nila yung mga bagay-bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Di ba? Oo. Kaya mag-asawa, inuuna pa rin ang Panginoon. 6 na araw kami hindi magtatrabaho. Di ba? At 1 araw lang na magtrabaho ka. Sino may gusto nun? Gusto nyo ba yun? At hindi ka magtatrabaho. Para hindi ka na mapagod. Hindi ka magtatrabaho. Tapos 1 araw ka lang magtatrabuhin ng Panginoon. Di ba? Mas mahirap yung napakaikling bagay na ibinigay ng Diyos na utos. Hindi kayang sundin ng tao. Di ba? Hindi lang. Alam niyo yung mga ibang churches, ang ginagawa nila, sa atin nga, parang 3 oras lang eh. Alam niyo yung ginagawa ng mga ibang churches, maghapon. Maghapon silang nag-share ng salita ng Panginoon. Kasi yung araw na ito, supposed to be is for the Lord, para sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya lang, yung mga nag-aral ng pagkayos ng Diyos, na misinterpret nila yung batas, tinagdagan nila yung 10 utusan, kaya naging 613 laws. Paano mo susundin na yung lahat? Yung 613 laws na ito, na bawat talata ng 10 utusan, binigyan nila ng kahulugan, mga ginigiliw. Kaya nga, nung nagkatawang-tawang Panginoon Jesucristo, pinestyon nila yung ginagawang kabutihan ng Panginoon. Hindi masama ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo. Bakit ka nagpagaling sa araw ng Sabat? Sabi niya. Sabi ng mga relihiyosong tao, yung mga pare, hindi mo ba alam yan na kasalanan? Bakit mo kwento sunin na siyang lumikha ng 10 utusan, si Jesus Christ? Diba? Kasalanan niya, sabi niya. Kaya nga, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Siya ang katuparan ng kautusan. He is the law. Jesus Christ is the law. Mga ipokrito kayo, sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila. Sabi niyo bawal magtrabaho, pero pag nahulog yung alaga ng hayop, nahulog sa bangin o sa bubon, ipangatiyon mo, iyaman nyo man. So, di ba magtatrabaho yun? Di ba? Oo. Nagpapagaling ka sa numunod din, namamatay na yung kamag-anak mo. Ay, bawal magbuhat. Sino magbuhat? Bawal magbuhat. Hintayin natin ng Monday para dalhin natin dyan sa ospital kasi bawal magbuhat. Di ba tayo ito? Di ba? Mamamatay na yun. Hanggang ngayon, ganoon pa rin yung tao. Ang alam nila, no? Yung mga ibang reliyon, ang alam nila na kabanalan, yung pagsunod ng kanilang ritual at alituntunin ng simbahan. Kaya nga po, binigyan ko ng 2 punto ang pag-aaralan natin ngayon. Ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan at ang pananampalataya, mga ginigiliw. Alam niyo yung unang 10 commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses? Dahil sa sobrang galit ni Moses sa mga tao, binagsak niya yung tipak na bato na nakaukit ang 10 kautusan. Dahil pagbalik ni Moses, hindi nila mahintay si Moses doon siya ay nakipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo. 40 days spending with God. Kaya, nasaan na kaya ang Moses na yan? Baka patay na yan. Sinabi na nila kay Aaron, na kapatid ni Moses, ikawan mo kami ng Diyos. Sabi niya, o sige, ipunin niyo lahat yung mga ginto na ibinigay ng mga Ehipsyo. Yun ang ginawa nilang Diyos-Diyosan.
Inaramid na nga yung buntot ni ayaw. Yung ang ginawa nilang Diyos, sumasayaw na sila, tapos ginawa nilang parang may, ginawa nila ng mabigat kasi naman eh. Yung paglilig ng babae at lalaki, yun na, parang yun na, dinodus nila yung nagsasayawan at nagdinig yung lalaki, babae, gano'n na. Dahil sa galing ni Moses, binagsak niya yung 10 utusan na yun. Pero, nagbigay ulit ng other commandments si Lord. Nung una, isa, pangalawa, dalawang tipak na nabato nung bumaba ulit si Moses. Diba? Naging 2 tipak na nabato nung bumalik ulit si Moses at kumuha ulit ng nakaukit na bato, mga ginigiliw. So yun ang kautusan. This commandments is supposed to be exclusively for the Israelites. Pero, mga ginigiliw, hanggang ngayon, tayo na rin, lahat ng mga bansa, ito na rin ang naging practice nila, yung sundin nila yung 10 kautusan na ibinigay ng Diyos. Alam niyo ang 10 kautusan na ito, ang pagsunod sa 10 kautusan na ito ay sumpa. Sumpa po ito, mga ginigiliw. Dahil ito ay nakalaan lamang sa mga taong matitigas ang ulo. Sasabihin ko ngayon kung bakit binigyan ko ng 2 punto na ang pagsunod sa kautusan at pananampalataya, mga ginigiliw. Dahil ang kautusan na ito, walang nakakasunod kahit isa. Nagkakasala pa rin tayo. Hindi mo kaya sundin yan. Ang nakakasunod lang dito sa kautusan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po natin kaya sundin yung 10 kautusan na yan. Pero, kaya natin sundin yan. May exemption na. Kaya natin sundin yung 10 kautusan na yan kung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Kung tayo na tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw, wala nang silbi ang kautusan sa atin. Wala nang bisa. Bakit? Dahil nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, if you are in the presence of the Holy Spirit, batas ng tao, batas ng Diyos, ayaw mo na lahat sundin yan. Dahil nasa ilalim ka na ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga bigilo. Kaya mo nang sundin yan. Opo. Kaya mo nang sundin lahat ng batas ng tao, batas ng Diyos. Kaya mo na. Yun ang sinasabi nga dito sa Romans, mga ginigiliw. Basahin mo sa Romans 7:4. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya ng muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa iyo. Para sa Diyos. Malagay niyo ba yung baga? Na kapag gumawa ka ng isang bagay na hindi napaparangalan ng Panginoon, yan ay kasalanan. Yung binigay niya na pinakasimple halimbawa na itinuro ko sa inyo, yung 1 Corinthians 10:31, if I'm not mistaken, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit nag-aaral ka, ipagkang na mag-aaral ako, magiging abogado ako, magiging inhinyero ako, doktor ako, kung hindi na parangalan ng Diyos, yan ay kasalanan. Bakit?
dahil gusto mo lang ng fame at recognition. Gusto mo lang ng fame at recognition. Gusto mo lang maitaas yung sarili mo. Gusto mo yung tinatawag ka na doktor, abogado, sir. Yung because of appetite of ego. Diba? Pero, kahit mekaniko lang yung pinag-aralan mo, nag-aaral ako ng mekaniko upang sa ganoon, ang pangalan mo ang maitataas, glorifying only your name. Diba? Yung Diyos lang ang napaparangalan sa lahat ng mga accomplishment natin sa buhay. Siya lang ang naitataas. Kung sarili mo lang naitataas, yan ay kasalanan. Napakasimpleng halimbawa, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Nakasombrero ka, kakain ka. Pastor ka, nakasombrero ka, nakaubad ka. Hindi po. Simple lang. Halimbawa, hindi mo kayang sundin yung napakasimpleng instruction ng Panginoon, how much more yung batas. Pag pupunta ka na sa kaya ng Diyos, paano ka makakasunod doon? Kung simpleng batas na ibigay niya sa atin, hindi natin kayang sundin. Hindi ka makakapasok doon. Baka i-contaminate mo doon. Buwan ng pananampalataya natin. Yung baga ni Pastora, ni IC. Ang dami hindi ka nagalit organization na sinarakan na. Tumulong. Oo, dahil lang tinutulungan. Yung mga kabataan, yung mga grupo, yung basketball, volleyball. Personal yun. Because you want recognition. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Panginoon. Ang galing sa Panginoon, yung bunga ng pananampalataya mo sa Kanya. Kaya magiging mabuti lamang yung pagtulong mo sa iyong kapwa kung ito ay bunga ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Out of your faith sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ginawa mo, basura lang sa Panginoon. Kaya magiging mabuti lang yan if that is the product of your faith sa ating Panginoong Jesucristo. Mga binigyan, kaya binigyan ko ng tema na kautusan, pagsunod sa kautusan at pananampalataya, mga binigyan. Alam niyo yung unang panahon, no? During the time of Jesus Christ, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, mga binigyan, dalawang approach ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo sa nag-aral ng pagkayos ng Diyos at sa mga taong mababa ang tingin sa sarili. Yung mga umaamin sa kanilang sarili na sila ay marunungi at makasalanan. Alam niyo ang tingin nila sa kanilang sarili? Yung sila, Lord, hindi ako karapat, dapat marungi ako. With all your heart, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Bakit yun ang tinuro? Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga teachers of the law. Dahil sila mismo, memorize nila yung 613 laws, pero hindi nila ginagawa. Hindi sila marunong. Hindi nila mahal ang Diyos. Sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero you hate your enemy. You hate your neighbor. So hindi magtutugma yan. Diba? Kaya yun ang sinabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila. And love your neighbor as you love yourself. Kayo iba eh. Sabi niyo mahal niyo ang Diyos, pero yung sarili niyo ang minamahal niyo, hindi niyo nakikita yung kapwa niyo walang pangkain. Diba? Hindi niyo nakikita yung mga mahihirap. Sarili niyo lang iniisip niyo. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa mga nag-aral ng pagkayos ng Diyos. Pero yung approach niya sa mga mahihirap, poor in spirit, yung umaamin sa kanila na sila ay makasalanan, sumampalataya ka sa anak ng tao. Have faith with me. Sumampalataya ka sa akin.
Hindi nga sinabi sa love the Lord your God, hindi. Dahil ang mga taong ito, nagpapakumbaba sila. Di ba? They are poor in spirit. Mga ginigiliw. Di ba? Kaya sinabi ko sa kanila, sumampalataya kayo sa teachers of the Lord, love the Lord your God, love your neighbor. Kasi hindi sila marunong magmahal. Sinasabi lang nila na mahal nila ang Diyos, pero hindi nila kaya mahalin yung kanilang kapwa. Kaya they are hypocrites, sabi ng Panginoon Yesus Kristo, mga ginigiliw. Basahin ko po dito. Sabi niya po dito sa 7:6, Romans 7:6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Malaya na daw tayo mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umalitin sa atin, kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi ayon sa lumang batas, yung Ten Commandments, na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Dahil ang sinusunod na natin, yung batas ng Espiritu Santo. We are now under the grace of God. We are now on the law of the Holy Spirit. So kung nasa yung banal na Espiritu, hindi mo na kayang sundin yan. Ibig sabihin, perfect na yung pagsunod mo doon. Because nakipag-isa na ka na kay Kristo, namatay ka na sa lumang batas, sabi nga, di ba? Oo. Dito sa Romans, 2 beses niyang inulit Sa Romans 6, 7. Sa 7, inulit niya 7, pero dito sabi niya sa Romans 6. Sabi niya sa Romans 6:14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan. We are no longer under the law of Ten Commandments. Kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. We are now under grace. Nasa ilalim na tayo ng grasya at awa ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya na natin sundin ang mga utos na yan because of the grace of God, because of the Holy Spirit, mga ginigiliw. Pero kung hindi ka pa nakapag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay nasa ilalim ng utusan pa rin. Kasi yung utusan na yan, para lamang sa matitigas ng ulo. Di ba? Para sa mga walang disiplina, sabi niya Yun ang sinasabi niya dito, mga ginigiliw. Sabi pa niya dito, ngunit dahil sa utos, ang loob ko ay pinupukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang utusan. Alam nyo, kaya nga, binigay ng Diyos yung utos na yan dahil sa kasalanan. Kung bawal pa yung drugs, kung pwede yung drugs, kung applicable pa yung drugs, may batas pa na pinagbabawal ang drugs, di ba? Wala. Di pwede lang na sumipot ka ng drugs dyan. Kasi hindi nga bawal Di ba? Kaya dahil bawal, kaya nagpulong ng tao ng batas na ang drugs na yan nakakasira ng tao. Katulad din dito sa aplikasyon na ito mga ginigiliw. Makikita natin dito, makita tayo kipat, naggigatan tayo iti aday tirwan, kin aday iglesia na ako. Di ba? Malaki ang pagkakaiba. Hindi lahat. Yung nakikita yung nagumataan dyan, hindi lahat natanggap nila yung grasya at awa ng Panginoon. Tayo na nakipag-isa sa Kanya, tayo ang nakinabang sa grasya at awa ng Panginoon. Diba? We are the product of grace. Diba? Tayong produkto ng grasya ng Panginoon.
Wala na tayo sa mga ritual at alituntunin ng simbahan. Kung meron man tayong susundin, yun ang batas ng ating Panginoong Kristo. Ano yung batas na yun? Batas ng pag-ibig. Law of love. Anong sabi? Nasa Galatians yata yun eh. Ang pagmamahal ay nakakapawi ng maraming kasalanan. Nakakapawi ng maraming kasalanan. Kung love your neighbor, hindi yung love another one, love, mahalin mo yung kaaway mo, mahalin mo yung kapwa mo. That is the law of love, mga kinikilig. Diba? Iso nga makita tayo tinaggigyatan ti pamati kaya dagi pa ng sunod iti batas. Dagi 10 commandments, mga kinikilig. Wala na tayo sa sumpa ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng grasya at awa ng ating Panginoon. Laglagipin mo rin. Pero tayo lang huwag mong sabihin yung andyan sa labas na, don't you know that your body is the Holy Spirit? Huwag mo pwedeng sabihin yung, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi. Ang templo ng Diyos, pinipili lang niya. Hindi lahat templo ng Diyos. Di ba? Ang templo ng Diyos, yung nakipag-isa, tumanggap lamang sa Kanya. Di ba? Opo. Uri mo uminom tarakin eh. Oh, bawal yan. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi. Ikaw ang templo. Kaya nga ito, this is just a building. This is not the temple of God. The temple of God is our body. Yun ang sinabi ni Sister kanina, di ba? Sister Joy. Di ba? We are the temple of God. Tayo ang templo ng Diyos. Di ba? Paglabas natin dito, wala nang Diyos dito, wala na po. Ay, punta ako sa church kasi andun sila. Wala ang Diyos sa simbahan. Ang Diyos nasa atin. Nasa atin ang Panginoon. Kapag tinanggap po natin, we are being clothed by the deity of God. Nasa atin ang kalwalhatian ng Diyos. Yun ang sinabi niya sa John 17. Ibibigay niya ang kanyang kalwalhatian sa mga tumanggap at kumilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kahit hindi man magandang pakinggan ito, alam mo, pag nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, lumalabas yung kalwalhatian. Nakwento ko na yung isang babae na napakaganda, di ba? Nung maglolon ako sa Manila, hindi pa ako Kristiyano noon. Alam niyo naman na yung pulis palikero, di ba? Dinidiskartehan ko na. Ganda niyo, gumagano'n na ako. Tapos, nung lumabas na ako, pagkatapos ng lunch break, kumain ako, nakita ko doon, naninigarilyo. Diyos ko, sabi ko. Naninigarilyo. Nawala na yung pagtingin ko sa kanya. Hindi pa ako pastor noon, hindi pa ako Kristiyano. There was one time na pinunta, tignan nyo yung pagkakaiba nito. There was one time na may pinuntahan kami na opisina ni Pastora. May babaeng kumakanta. May nakita kong babae na naka-uniform niya ng office attire nila. Tinignan ko, hindi, wala sa kagandahan. Pero, play niya yung cellphone niya, shout to the Lord. Ano yung kanta yun? Shout to the Lord. Tapos nakikisabay na ako sa pagkanta sa kanya kasi Kristiyano na ako eh. Habang nakikisabay ako, tinitignan ko yung mukha niya. Nagiging diwata na. Praise God. Gumaganda na. Lumalabas na yung kalwalhatian ng Panginoon. Diba? Lumalabas na yung kagandahan niya dahil sa pagkikipag-isa niya sa ating Panginoong Kristo. Yun ang nagpapaganda sa atin. Nagpapaganda sa atin bilang anak ng Diyos, mga kaibigan.
Yun lamang po, I hope you are being enlightened, inspired sa salita na ito ng Panginoon. Sabihin nyo sa sarili nyo, wala na ako sa kautusan. Nasa grasya na ako ng Panginoon. Amen. Praise God. Magandang umaga. Sa mga nanonood, God bless you. Amen. Amen. Tanggalin mo na lang, Pastor.